Nandito yung pinakapogi natin kasama nito si Chris, future navigator, mga to become a captain someday. So, kausapin natin siya kung anong masasabi niya sa pagbabarko. Anong masasabi mo, Chris, sa pagbabarko? Ang pagbabarko, sir, mahirap na masaya, sir, kasi mahirap kasi malayo sa pamilya, then maraming pagsubok na kailangan mong lagpasan. Then masaya kasi nakaka-support ka sa pamilya mo, then habang nasusuportahan mo yung pamilya mo, na-achieve mo yung mga pangarap mo na soon magiging official ka rin, mga ganun. Then enjoy mo lang yung kasi mahirap talaga magtrabaho, pero mas masarap pag may trabaho kasi may kinikita ka. Then you can see the word free. Enjoy lang sa pagtatrabaho and pray lang lagi. At saka magpapabayaan yung sarili. Stay healthy. Yun lang po. Maraming salamat, Chris. Salamat. Nice answer. YC license yan, ha? Yun, no? And follow Bagitong Marinero. Marami kayong matutunan dyan kay Sir. Follow nyo lang si Sir, share nyo yung mga video niya. Spoiler, kausapin natin. Ano masasabi mo sa pagbabarko? Medyo mahirap talaga, sir. Pero kakayanin natin dahil sa pangangailangan natin, pangangailangan ng mga pamilya natin. Si Bosin, ano masasabi mo sa pagbabarko? Ang masasabi ko lang, sir, masarap na mahirap, pero gagawin para lahat, para sa pamilya. Wala tayong magagawa. Itong ginawa natin ng profesyon, kaya tanggapin natin. Yun. Very good answer. Yor, ano masasabi mo sa pagbabarko? Ang pagbabarko, sir, isang profesyon na hindi basta-basta. Kasi nandun yung hirap, sakripisyo para sa pamilya. Yun. Saka, yun na, kailangan natin dito ng pakikisama para tayong lahat maging masaya. Yun. Nice answer. Mayura. Taga Bohol na, paisano na ako. Itong kaditi natin, kausapin natin. Anong masasabi mo sa pagbabarko? Ang masasabi ko lang, masaya dito, pero malayo sa pamilya, pero kaya lang dahil may porsigido tayo eh. May pangarap. May pangarap. Kaditi natin. Sabi natin yung boiler natin na watchman ngayon. O, taga Mindanao to. Anong masasabi mo sa pagbabarko? Ang pagbabarko, sir, ay mahirap, pero blessing yan ng Panginoon din. Marami na nangarap maging seaman, pero hindi lahat na pagbigyan. Yun, nice. Dahil sa kahirapan, Magtitiis lang talaga dahil malayo sa pamilya. Dahil sa kahirapan, kaya titiisin yung yun, walang seaman na mayaman, ano? wala, sir. Walang seaman na mayaman, pero maraming pera. Maraming pera, pero pagdating ng Yaman, wala. Mayaman tayo sa pagmamahal. mayaman sa pagmamahal ng pamilya, Yun. kailangan lang, stick to the family. Like always, no? Oo. Kasi pag haluan mo ng kalokohan, damay lahat, pati pamilya. Yun. Pero kung binata ka, okay lang, enjoy life. Yun. Dito, enjoy life naman, pero pagdating na sa bakasyon. Yun, nice answer. Yung Miss Boy natin to become a chief cook. Wala tayo apron, sir, ha? Anong masasabi natin sa pagbabarko? Malungkot, na masaya, na masarap, na nakakainis minsan, pero wala kang magawa. Ganyan talaga ang buhay. Sama talaga yan, eh. Become officer natin. Anong masasabi mo pagbabarko? Ang pagbabarko ay masaya at mahirap. At at ano, dapat marunong ka sa trabaho. Dapat marunong makisama. Ano sabi niya? Dapat mas sumunod ka sa utos ng Luzon. Yun lang. Ang puso. Ayun na, Yan, officer, kausapin natin. Ano masasabi mo sa pagbabarko, Sek?
masaya na malungkot ang pagbabarko. Dapat matibay ang loob mo. Dahil nandito sa barko, lahat, mag-iisa ka lang. Sarili mong problema, sa iyo lang lahat. Kaya tibay ng loob ang kailangan. Yun, si second officer. Navigator natin. Kausapin natin tong OIC license natin na oiler. So, ano masasabi mo sa pagbabarko? Sabi ko sa pagbabarko is siyempre hindi mahirap. Meron ding masaya at meron ding malungkot at hindi natin yan maiwasan. Halo-halong emosyon. Yes, hindi natin yan dito maiiwasan sa pagbabarko. Shoutout pala sa girlfriend ko, May. Kahit nandito ako sa malayo, ikaw pa rin ang nasa isip at puso ko. Ginagawa ko to para sa future natin, para matupad yung mga pangarap natin sa buhay. Siyempre, darating din tayo sa pag-aasawa. Mahal na mahal kita. I love you very much. Always. Nandito si Chiefmate to become a captain, licensed captain din. So kausapin natin kung ano yung masasabi niya sa pagbabarko. Kasi mga senior officer na to. Sa pagbabarko, lahat ng sakripisyo kaya pagdaanan mo dito. Lahat ng hirap sa buhay, sabi nilang masaya, dito hindi. Walang katotohanan yan. Kaso, nagtitiis tayo para sa ating pamilya. Kailangan natin tiisin yan para makaprovide tayo. Sa mga pangailangan ng ating mga anak. Mga pangailangan natin mga anak. At nang kasama natin sa buhay. Ngayon, para naman gagalaw tayo dito sa barko ng maayos na hindi tayo na problema sa ginagawa natin, kailangan natin makisama sa kapwa natin. Yun. Para maging masaya. Number 1 yung Chief, no? Number 1 yan. Para tuloy-tuloy lang yung buhay kahit gaano kahirap. Yun. Doon tayo. Kailangan natin magtiis Hindi naman simple yung hindi ka na mababayaran ng malaki dito para tumunganga at nakaupo. Kaya binayaran ka ng maganda-ganda dito kasi kailangan mo din magsakripisyo. Dahil din sa pamilya, kaya binabayaran tayo ng malaki. Talaga, yun ang number 1. Yun. Ganun lang. Thank you, Chief. Become a captain. Sana lang. Okay ba yan? Hindi Oo, ganda nga yung t-shirt mo. Nandito si third officer. Duty niya ngayon. Kausapin natin kung anong masasabi niya doon sa pagbabarko. Third, anong masasabi mo sa pagbabarko? Good morning. Pagbabarko naman lagi mahirap, tapos masaya. Lahat naman yan na kailangan ng sakripisyo. Pagka nagbarko ka, iwanan mo yung pamilya mo. Kapalit naman nun, may malaki kang sahod. May binabayaran dito, yung dito ka sa dagat halos 1 taon, dito ka. Tapos pagka uwi mo, pinakamatagal mong bakasyon, mga 6 months, 3 months, sana balik na naman. Ang profesyon ng pagsisiman, mahirap, maraming sakripisyo bago ka makarating sa pagiging kapitan o chief engineer balang araw. Yung makukuha mong experience yan ang magiging gamit mo para pagka nakarating ka na sa posisyon na gusto mo, may mga ideya ka na. Tapos pagka marami ka na ring ipon, huwag kalimutan yung mag-invest, magnegosyo, diskarte mo na kung paano mo gagastusin yung pera mo kasi mahirap kitain dito yan. Yung stress na tinatawag, yan. Yung kapitan nga namin dito, bata pa pero marami ng uban dahil sa stress. Kaya kailangan pagka nasa barko, trabaho, safety ang pinaka-importante. Kailangan marami kang baong pasensya kasi marami kang kasamang alam mo na, yung mga kasama na hindi mo maano yung ugali. Mayroon talaga yun. Meron. Kaya kailangan pagka may mga ganong kasama, mahaba ang PC.
Tapos kailangan masaya lang lagi. Walang tigapagmana dito. Bawal yan. Yan lang. Yan si third officer. Very good answer. Kamusta dyan sa inyo, sa pamilya ko, sa mga anak ko, dalawa, mga maliliit. Ayan. Lapit na uwi, daddy. Ilang araw na lang. Thank you, third. So far, so good. Kasi kayo lang ngayon yung mahirap yung magbarko. Dami ng papilis, dami ng umakyat. Kaya anong bakit Pero kinakaya pa rin. Hindi babae yung umakyat, ha? Yung mga pursuit. State, yung authority, which is stricto na. So, kinakaya pa rin. Kung walang mga crew, mga opisyal lang, hindi magagawa yung gawain sa barko. Walang tulungan. Kaya pasalamat din niyo sa mga crew. Amen? Kausap natin yung mga kasama natin kung anong masasabi nila sa pagbabarko. So, yun, hindi talaga mawawala yung mahirap yung pagbabarko. So, nandun lagi yung mga salita nilang mahirap. So, para sa akin, mahirap talaga ang pagbabarko. So, kung ito man yung profession yung kinukuha sa seafarers na maging isang seaman, so alam na natin bago tayo kuha ng ganitong klaseng profession, para sa akin ang pinakamahirap yung malayo tayo sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga anak natin. Kasi every time na may mga okasyon, mga graduation o birthday, so lagi tayong wala dun. Hindi nila tayo kapiling. Yun ang mahirap. Ganito na talaga yung profession natin, so mahirap yung trabaho din dito sa barko. So walang mahirap pag mahal natin yung trabaho natin, i-enjoy natin yung sarili sa ginagawa natin. Kasi meron nga tayong mga pangarap sa buhay para sa mga pamilya natin, sa mga anak natin. Kaya para sa akin, yung hirap ng trabaho, walang mahirap na trabaho pag mahal mo yung trabaho. Kung love mo yung trabaho, walang mahirap. Dahil lahat naman yan ay natutunan natin pag mahal natin yung trabaho. Yun ang sa akin masasabi na yung hirap lang talaga dito, yung malayo tayo sa pamilya. Yun ang binabayaran sa atin dito. Kaya malaki lang yung sahod dahil nga doon tayo binabayaran na malayo tayo lagi sa pamilya. So minsan mayroon tayong may encounter dito ng mga sakuna, ng mga bad weather. So yun ang mahirap din isa. Kasi yun yan, hindi natin alam ang panahon. So pray lang tayo lagi na safety tayo dito sa pagkatrabaho natin sa barko. Kaya yun ang masasabi ko sa pagbabarko, na mahirap malayo sa pamilya. Kung ito talaga yung profession mo, so mahalin natin yung trabaho. Blessing sa atin na mayroon tayong trabaho na binibigay ng Panginoon. So pag nandito tayo, kailangan natin marunong tayong makibagay, makisama sa mga kasamahan natin. So marunong tayong umintindi, rumispeto, kahit nakababang ranggo, kahit ratings lang, respetuhin natin bawat isa. Yun ang magandang samahan. So teamwork tayo lagi pagdating sa trabaho. Yun ang masasabi ko dito pagdating naman sa trabaho. So yun nga masasabi ko, walang mahirap na trabaho pag mahal lang natin. Pag love natin yung trabaho, walang mahirap. So kailangan iiwan natin yung pride dyan sa Pilipinas, huwag natin dalhin sa barko. So kailangan natin be humble lagi. So hindi lang dito sa barko, pagdating din dyan sa Pinas, be humble pa rin tayo. Yan ang masasabi ko mga bagito. Kaya huwag niyong kalimutan, lagi iiwan yung pride dyan sa Pinas bago sumampa ng barko. God bless sa inyo mga bagitong marinero. So ngayon mga bagito, alam nyo na kung anong hirap dyan pa lang sa Pinas, nahihirapan na tayo mag-apply. So pagdating dito,
iba naman ang may encounter nating hirap. So, in the future, makarating din kayo dito, wag lang kayong susuko. Darating ang panahon na kayo naman ang nandito sa barko.